Alright guys. Alright, good evening, good evening, good evening. Ayan, welcome uli sa panibagong live GATV Reaction. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Political issue na naman ang pag-uusapan natin kasi ang daming isyong lumabas itong mga nakaraan, no, sa tagal ng last live natin. So marami na mga nangyari, marami na rin yung naganap. Lalo na paparating na yung May 4 or May 5, no, pagbobotohan na yung impeachment against Vice President Sara Duterte dito sa plenaryo ng House of Representatives. So maraming mga speculations, ang daming mga scenarios na pwedeng mangyari sa gaganaping botohan na yan. No? So yun yung isa sa pag-uusapan natin. At the same time, yung issue naman ng flood control at yung corruption na nangyayari ngayon sa government natin. Okay. So, yan, umpisahan muna natin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So, we all know na pasado na ito sa Committee on Justice at nakakuha ito ng unanimous vote from the members ng komite, 'di ba? At iaakyat na ito yung impeachment ni VP Sara doon sa plenaryo, pagtataluhan ng mga congressman kung pagbibigyan ng pagkakataon yung mga medyo may question sa impeachment complaint, pwede silang magtanong doon sa plenaryo. Kaya lang kung ang gagawin nila is yung kagaya nung nakaraang taon na fast track signature ng mga congressman, makuha lang nila yung sapat na boto, which is 106 votes from numbers ng congressman na pabor sa impeachment ni VP Sara. Automatically iaakyat ito sa Senado para naman sa isang impeachment trial. So ngayon ang question is, may posibilidad ba na umakyat ito sa Senado at makakuha ba ng sapat na bilang itong congressman na 106 votes ang makuha nila pabor doon sa impeachment ni VP Sara. So balikan natin yung Committee on Justice nung nagbotohan sila. Yung numero na pumabor na sufficient informed, yung or may probable cause yung ginawa nilang hearing doon sa Committee on Justice, halos nasa 50 plus something na yung number of congressman na bumoto pabor sa impeachment na yon. So normally, halos kalahati na lang ang hahabulin ng mga congressman na bilang para makuha nila at mabuo nila yung 106. Pero ito yung catch. Kung i-compare kasi natin yung number of votes nung nakaraang taon doon na pumabor sa impeachment ni VP Sara, yung mga pumirmang mga congressman, nakita natin doon na overwhelming yung vote na nakuha pabor sa impeachment nung nakaraang taon. Ngayon, kung makuha man nila yung sapat na boto na 106 votes, pero hindi nila na-reach yung majority votes kagaya nung nangyari nung nakaraang taon, malaking magiging epekto nun pagdating sa political point of view ng isang politicians. Kasi makikita mo doon na yung power ni Pangulong Bongbong Marcos, yung administration, wala na doon. Hindi na siya gaano kalakas yung power ng administrasyon or kung sino man yung nagpo-push ng impeachment against VP Sara, hindi na ganun kalakas yung power nila pagdating sa House of Representatives. Bakit? Kahit makuha nila yung 106 votes o 150 votes pero hindi nila nakuha yung overwhelming vote, ang tingin ng tao doon medyo delikado na ang administrasyon ni BBM kasi yung ibang mga kongresista parang nag-iisip na sila na kung ano yung magiging karir nila sa susunod na eleksyon sa 2028. 'Di ba? Kasi ang bali-balita natin, yung ibang mga kongresista may mga bobotong no, may mga mag-absent or merong ding mag-abstain doon sa boto patungkol sa impeachment ni VP Sara. So maraming possibilities iba-iba yung magiging dahilan. So ako naniniwala there's a possibility at malaki yung chance talaga na ma-reach nila yung 106 votes. Lalo pat ngayon, alam nyo naman, nabalita naman na sa mainstream media na gumagawa na ngayon sila ng mga paraan para kumausap na ng mga congressman na papabor doon sa impeachment ni VP Sara. So
ang isa sa magiging dahilan ng mga congressman para bumoto doon sa impeachment ni VP Sara, simple lang, no? Pwedeng bigyan uli nila ng incentives, 'di ba? Bigyan nila ng pera yung mga congressman bilang reward, pabuya doon sa pagpirma nila, pagboto nila doon sa impeachment ni VP Sara. Kaya lang kasi ang magiging catch ngayon, malapit na yung 2028 presidential election. And dito sa mga politikong ito, mas importante sa kanila kaysa sa pera is yung kanilang political career na makapag-stay sila doon sa posisyon or power na meron sila. Kasi mas napoprotektahan yung kanilang personal or kung ano man yung pinoprotektahan nila, negosyo, imahe, 'di ba? Kung naka-stay sila doon sa posisyon or power na meron sila. Okay? Lalo na, nag-pronounce si Vice President Sara Duterte na hindi siya papayag na walang mananagot doon sa impeachment at doon sa corruption, rampant corruption na nangyari sa government natin nung nakaraang taon hinggil sa issue ng flood control anomalies. To be honest, hindi lang naman to last year eh. Every year na ninanakawan ang taong bayan ay hindi nakatanggap-tanggap. Kasi yung value of peso, yung value ng nawala sa pera ng taong bayan, we're not talking about here million of peso, billion of peso ang nawala, kundi ang nawawala sa pera ng taong bayan ay trilyon. Ulit, trilyon of peso na ang value na hinahanap ngayon ng taong bayan hinggil sa issue ng corruption diyan po sa government natin. Ngayon, isa yan sa iniisip ng mga congressman natin kung paano sila boboto doon sa impeachment ni VP Sara. So, magkakaroon ng ano yun, political change. Kasi yung mga congressman, we all know, sila mga political butterfly yan mga yan eh. Kung sino yung tingin nila na medyo malakas na administrasyon, lalo na patapos na yung termino ni BBM, doon kakapit itong mga congressman na ito. Kaya nga ang tawag sa kanila mga hunyango eh. Aside sa pagiging crocs, di ba? Sila yung mga hunyako kapag nakikita nila na medyo alanganin na yung posisyon ng administrasyon, lalo pat merong gusot na isyong gusot etong si BBM, si Martin Romualdez at etong si Zaldico na tila ba parang naglalaglagan na silang tatlo, 'di ba? Eh malaking impact 'yon para doon sa desisyon ng mga congressman na hindi bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, naniniwala pa rin ako na uusad ito sa House of Representatives. Bakit? 'Di ba naalala ninyo may usap-usapan or balita na may mga ilang mga kongresista from sa koalisyon ni Martin Romualdez, sa grupo ni Martin Romualdez, yung ibang congressman doon ay lumipat na sa ibang partido. But still, yung mga congressman na lumipat sa ibang partido, ang nilipatan nila partido ni Senate President Tito Soto at partido pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos. So I think nothing changed sa House of Representatives. Nagpalit lang sila ng grupo, but still, yung nilipatan nila, yung mga grupong yon, yung iba doon, pabor doon sa impeachment ni VP Sara. No? So, kailangan nila, tingin ko mas kailangan nila ng mas malaking budget kung o-offeran man nila itong mga congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Mas malaki yung budget na kakailanganin nila compare mo doon sa issue nung nakaraang taon. No? 'Di ba naalala ninyo, sa isang ambush interview, kung di ako nagkakamali, dito kay Amy Marcos, binanggit niya nung nakaraang taon na sa impeachment ni VP Sara, ang budget na inilaan nila is almost 1 billion peso ang inilaan nila for impeachment ni VP Sara nung nakaraang taon yon na hindi natuloy at hindi umusad. Pero this time, mas maraming dapat isipin kasi ang lapit na eh. 2 taon mahigit or 3 taon, kulang-kulang 3 taon na lang ang hihintayin, matatapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. So, syempre, as a congressman, kung ako congressman, mag-iisip ako kung pipirma ba ako o hindi doon sa impeachment ni VP Sara kasi nakasalalay dito yung aking political career. Di ba? Ayun yung una. Ayun yung isa sa magiging dahilan nila para bumoto dun sa bumoto or hindi, pabor o hindi doon sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, halimbawa nakuha man nila yung number
iakyat na nila yan sa Senate. So sa Senate na tayo, no, sa impeachment trial sa Senate. So sa Senate ba, kapag nagbotohan sila, makukuha ba ng Senate yung nararapat na boto to impeach Vice President Sara Duterte? So sa Senate naman, para sa akin, 50-50 ang magiging desisyon ng Senate diyan, no? Lalong-lalo na kasi isa sa pag-uusapan diyan is yung merit ng kaso. Kasi may trial ni. So dahil may trial na, sasaksihan niya ng buong tao. Hindi na to yung kagaya ng hearing ng House of Representatives na isang side lang yung naririnig natin. Sa trial kasi, dalawang side na yung naririnig natin. And eto, before I continue this topic, no, sa impeachment complaint, kailangan nating matandaan, maalala, or ipapaalala ko sa inyo na itong impeachment case dito sa Pilipinas, this is not all about legalities, merit ng kaso, kung may probable cause, hindi ito eh. Ang pinag-uusapan dito is normally, siyempre, may legal na basihan, at the same time political, kung ano yung mabebenepisyo ng mga boboto doon sa impeachment ni VP Sara. So isa yan sa magiging sangkap, no, para mag-decide yung mga bumoto, lalo na yung mga Senate judges natin. Kasi alam natin yung kalahati ng numero nila is outgoing na sa Senate, no? Yung iba diyan mga re-electionist. So, may mga ibang pronouncement na, and alam naman natin kung ano yung stud ng mga supporters ni VP Sara. At sa lahat ng survey, yung supporters ni VP Sara, majority pa rin talaga sila. 'Di ba? VP Sara has a highest approval and trust rating. 'Di ba? Sa lahat ng department ng government natin. Siya rin yung number 1 leading pagdating sa 2028 presidential election. So magiging mabigat para sa mga judges o sa mga boboto doon sa sa impeachment ni VP Sara. Sabayan mo pa kung ito gagawin ng taong bayan, especially doon sa mga taga-suporta ni VP Sara. Voice out until the end. Hindi man sa kalye, social media, kahit saan, kahit anong pamamaraan na nagvo-voice out at nagpa-participate ang taong bayan sa impeachment na to ni VP Sara, mas malaki yung magiging posibilidad na hindi pumabor yung boto against doon pumabor sa impeachment ni VP Sara. So pwedeng malagpasan ito ni VP Sara. So balikan natin yung trial. Sa trial, meron ng cross-examination. So nakikita na natin hindi na one-sided yung tanungan kasi pwede na makapagtanong yung mga lawyers ni VP Sara, kaya nang sagutin ni VP Sara yung mga dapat na tanong na kailangan niyang sagutin na hindi niya masagot doon sa ibang venue kagaya ng House of Representatives because of the confidentiality nung particular issues na pinag-uusapan nila. So normally may mga certain topics kasi doon na ang tanging venue lang to discuss that is yung impeachment court or yung korte kung saan gagawin yung trial. So napakahalaga noon na marinig na natin yung both sides of the story, yung defense ni VP Sara at the same time kung ano naman yung magiging sagot niya doon sa mga allegation laban sa kanya. No? So hindi na to batay lang sa speculation ng tao, batay lang sa impeachment, kundi batay na rin doon sa mismong magiging depensa ni VP Sara. So anong magiging konklusyon natin? If VP Sara matagumpay na malagpasan itong impeachment niya diyan sa Senate, no? Itong impeachment niya ngayong taon. Ibang usapan na ito kapag maulit-uli ang impeachment ni VP Sara next year. Kasi we all know, ang tanging target lang talaga nila dito to eliminate VP Sara sa 2028 presidential election. Kung hindi man nila kayang i-eliminate yan, at least kahit papaano mabawasan ng suporta, magkaroon ng duda, or magkaroon man lang ng kahit kaunti, 5% lang na magduda doon sa mga taga-suporta ni VP Sara. Kaya lang,
Hindi ganun yung nangyari. Despite doon sa House of Representatives na one side lang yung naririnig ng tao, hindi man lang nauga yung paniniwala ng taong bayan na inosente itong si VP Sara. Punta kayo sa iba't ibang klaseng social media kasi I always observe the reaction of the people, no. Majority pa rin sa talaga sa taong bayan is sinusuportahan talaga itong si VP Sara 'di ba? Hello Sir Mysterio, wait lang Sir Mysterio, tapusin ko lang tong ano natin. Itong ano ko, yung monologue natin. Yan. So, wala talaga, hindi talaga nila kaya, lalo pat kung masagot lahat ito ni VP Sara sa impeachment trial. So, ako ang stand ko sa impeachment, hanggat maaari, kung sa umpisa pa lang mali na, dapat hindi na siya ituloy. But, if we talking about political side naman, much way better kasi kung matapos na yung issue ng pamumulitika sa Pilipinas. Kasi as a observer sa ordinaryong mamayang Pilipino, because of impeachment issues, ang daming nako-cover ng issue na ito na mga mahalagang issue na affected ang ang taong bayan. Tayo, mga Pilipino, na hindi naman mga politiko. Like halimbawa, oil crisis, power crisis, yung mga solusyon ng government natin, yung inflation, yung karagdagang trabaho, yung sweldo ng mamamayan na sobrang liit na hindi na kaya. Alam mo yun, yung mga issues na para sa atin, hindi na napopokusan dahil itong government natin or itong mga politiko is nakapokus na doon sa kanilang pamumulitika. Okay, so ayun yung stand ko dyan. Ngayon, if matuloy yung impeachment ni VP Sara sa Senate trial, no? Sa Senate trial, matatapos yun. Pag natagumpayan ni VP Sara yung impeachment trial na yan, kahit mag-apply pa sila ng panibagong impeachment or mag-file sila ng panibagong impeachment against VP Sara, kahit iulitin nila, hindi na siya kagaya ng bigat o yung pagtanggap ng issue ng mga tao ngayon, kasi magiging ano na siya, nasagot na nga, 'di ba? Nagkaroon na nga ng trial diyan sa Senate. Wala nga napatunayan 'Di ba? Doon sa mga allegations nadepensahan nga ni VP Sara, kaya nga na-acquit siya doon sa impeachment sa Senate Kahit mag-file pa sila sa next year, ang magiging perception na lang ng tao doon sa ifa-file nilang impeachment, wala, mamumuliti ka lang kayo, mas lalong lulubog yung suporta ng tao para doon sa mga politiko na nag-push doon sa impeachment ni VP Sara. Ngayon pa nga lang na wala pa tayo sa trial, yung pinag-uusapan pa lang yung proceedings doon sa House of Representatives regarding doon sa pagsasabina ng mga evidence, at the same time pagsasalita ng mga witnesses, yung tao mismo yung nagdidepensa, yung tao mismo yung nagre-research, 'di ba? At nagdi-debunk sa bawat ibinabatong allegation regarding kay VP Sara. 'Di ba? So malaki 'yon, malaking effect 'yon. Ngayon, kung halimbawa naman ang scenario is napunta sa Senate trial, nagtagumpay sila sa impeachment, na impeach nila si VP Sara, no? Ang nakikita natin dito, uulitin ko yung sinabi ko nung nakaraang live, kung doon nga sa House of Representative is hindi nga nauga yung paniniwala ng tao dito kay VP Sara, kahit ipa-impeach o ipatanggal nyo sa pwesto, hindi magbabago yung pananaw ng tao at hindi lilipat yung boto ng mga taga-suporta ni VP Sara sa mga tao na iaangat ng kamay ng mga kalaban na sumuporta doon sa impeachment ni VP Sara. Like halimbawa, hindi sila lilipat sa dilawan, hindi sila lilipat sa loyalista. Mag-i-stay sila, baka mas iboto pa nila kung sinong ituro ni VP Sara. Pero lagi kong sabi ko nga sa inyo, ang dapat makita natin dito sa impeachment trial, it's a political process. So, sa bahagi ng politika, napakahalaga ng boses ng taong bayan. Tayo, mga Pilipino. So, kaya kung halimbawa umakyat man to sa Senate, no, nagkaroon ng trial, talaga dapat nakatuon tayo.
at the same time, bumoboses tayo about this impeachment ni VP Sara. At makaka-apekto yon doon sa boto ng mga senator judges. Diba? Kapag nakikita nila na majority of the Filipino talaga, ayaw talaga itong impeachment, hindi magpuproceed yan. But kapag wala silang marinig, at hindi ganong kalakas yung boses ng taong bayan o pakikialam ng taong bayan sa impeachment na ito ni VP Sara, 'di ba? Kung manonood lang tayo habang ini-impeach siya sa Senate, ang mangyayari, walang duda, there's malaki ang posibilidad na pwede siyang ma-impeach sa Senate kung hindi makikialam ang taong bayan. Kasi in our Constitution, isa sa may malaking kapangyarihan, inuulit-ulit natin sa live natin, no, ay ang boses ng tao. So kailangan tayo mismo ay nakikialam sa mga issues na pampolitika at saka panlipunan. 'Di ba? Pag nakikita natin mali yung proseso, sitahin natin. Pag nakikita natin na mali yung mga parang ginagawa nilang fishing expedition, yung kanilang ginagawa, 'di ba? At hindi na sila dumadaan sa tamang proseso, dapat nasisita natin. So mahalaga yung parte natin dito sa gagawing impeachment against VP Sara, no? At saka ito, no, VP Sara nag-pronounce na siya. Kung di ako nagkakamali, last year to. Last year or last year na siya mismo sinabi niya gusto niya talaga ng Senate trial once and for all para matapos na yung pamumulitika. And kapag natapos na itong issue ng impeachment na ito, hindi na siya pwedeng ulitin kasi magiging redundant na kung nasagot na ito lahat 'di ba? So makapagpo-focus ngayon tayong mga Pilipino, mga ordinaryong Pilipino, especially na hindi naman related sa hindi naman sila focus on politicians or sa politics talaga. Ang concern lang nila kasi affected na sila sa pagtaas ng presyo ng langis, pagmahal ng presyo ng kuryente. So mapo-focus na natin yung issue na dapat nating pagfokusan, yung flood control, 'di ba? Ito yung kino-cover up nila ng mga issues na 'to 'di ba? Yung oil crisis na dapat pala wala tayong oil crisis 'di ba? Questionable pa rin until now kung bakit mataas yung presyo ng langis. 'Di ba? Na hindi naman pala tayo kumukuha ng majority ng ating oil sa Middle East. Kumbaga hindi tayo directly affected ng Middle East conflict. 'Di ba? Ayon nga dito kay Senador Marcoleta, meron naman tayong pagkukunan 'Di ba yung binanggit niyang sa Singapore na pwedeng pagkuhanan ng oil ng DOE, 'di ba? O ng ibang mga oil companies pero walang ginawa ang DOE, no? Ngayon, ang question ngayon, saan kukuha ng pondo yung government natin para sa impeachment na to ni VP Sara. Kasi alam natin malaki ang pwedeng pondo o gagastusin ng government natin pagdating sa impeachment, no? Nadulas na nga etong si Senator Ping Lacson doon sa isang ambush interview na sinabi niya doon sa interview na ang budget ng Senate pa lang, Senate impeachment trial, ang budget nila sa impeachment ni VP Sara is 27 million pesos. So magpapagawa uli daw sila ng robe para sa mga senador. Diba last year nagpagawa na sila tapos hindi naman natuloy yung impeachment. So alam mo yun, nagsasayang sila ng pera ng taong bayan. Every time na magaganto sila, alam natin ang ginagamit nila, pera ng taong bayan. Sa kalagitnaan tayo ng crisis, tapos magwawaldas ka ng ganyang kalaking pera. 'Di ba? Wait lang Yan. 'Di ba? So kaya ngayon saan kukuha sila ng pera? Etong government natin to fund this kind of political attacks nila against VP Sara. Ito sa akin lang to Huwag niyo akong paniwalaan. Sa akin lang naman to. Kung mapapansin ninyo, questionable yung oil crisis. 'Di ba? Sumirit ng sobrang taas ang presyo ng langis. And the reaction of Department of Energy ay hindi gaanon alam mo yun, parang hindi sila masyadong gulat sa pangyayari. Parang alam nila. Kasi sila mismo parang ang dating sa atin, kapag nag-explain sila,
dinedepensahan nila yung mga oil companies. Ako, I think the government itself, merong yung connection with this issue regarding sa oil crisis. Kasi alam natin nung nagpasa sila ng budget nung nakaraang taon na dapat ang budget ng Pilipinas projected 6.7 yung pinirmahan ni BBM Sagaa for 2026 'di ba? Na kaya lang deficit pa tayo kasi magkano lang yung collection ng nakaraang taon. So kailangan nilang hanapan at punan tapalan yung pondo na yun. Kumbaga short tayo ng pondo. So saan sila kukuha ng pondo? Sa taong bayan. 'Di ba? Di ba kayo nagtataka kung bakit bigla na lang din tumaas at sumirit yung presyo ng langis, sumirit din yung presyo ng kuryente, then the reaction, yung mga government officials natin, yung mga department na sana tutugon sa mga ganitong klaseng problema, ay parang hindi sila ganong ka-active na labanan. Bakit nagkaganito? Bakit nagkaganyan? At sa computation ni Senador Marcoleta, speculation ko lang to sa computation ni Marcoleta, doon pa lang sa oil, napakalaki ng kinikita ng mga oil companies na to. Do you think yung government natin, mga officials natin, hindi nakikinabang doon sa crisis na ito? 'Di ba? Oh. So, parang nangyari, tayo rin yung nagpupondo doon sa impeachment ni VP Sara. Ako kasi inisip ko, baka there's a possibility na nakikinabang yung government, 'di ba? May mga explanation naman na sila na ang Meralco nakipag-usap sa yung government nakipag-usap sa Meralco na sana ilagay ito ganyan. O syempre makikinabang doon, government. 'Di ba? So, kailangan nila i-fund Kailangan nilang makakuha ng fund para dito sa politika nila. 'Di ba? So, yun lang yung para sa akin about impeachment, no? Kasi ito speculation lang din naman. So, let's see what will happen pag nandoon na sa impeachment trial or kung uusad muna siya dito sa House of Representatives. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, sa impeachment process na ito na darating, mahalaga yung boses ng bawat Pilipino. Okay? Wait lang. Ayan, sorry guys, nag-away yung mga aso natin. So, yun, mahalaga yung boses natin, mga Pilipino, hinggil sa issue ng impeachment ni VP Sara. Ayan. So, puntahan na natin itong corruption and flood control, no? Tayo, every time na magla-live tayo, hindi natin iwawala sa topic natin ay itong flood control. Kasi tayo directly affected ng flood control issues or anomalies na pinagagawa nila. Kasi, ano talaga to? Kung bakit natin nararanasan itong lahat? Because of corruption. Bakit may impeachment? Because of corruption. Bakit mataas bakit bumaba, pabulusok yung halaga ng piso? Because of corruption. Bakit nawawala ang kumpiyansa ng mga investor dito sa Pilipinas at hindi na sila nag-invest dito sa Pilipinas, 'di ba? Bumababa yung ekonomiya natin because of corruption. So, etong corruption na to, wag nating bibitawan, lalong-lalo na yung issue ng flood control. Sabi ko nga sa inyo, trillion of peso ang pinag-uusapan natin to. Hindi siya simpleng halaga lang, no? Sabi nga nung dito, may may post ako dito na nag-viral na babae yun, no, kaboses ni Althea. Kaboses ni Althea na inaano niya, kinokondem niya yung Meralco na bakit ang taas ng bill niya from 700 umabot na ng 7,000 kasi affected tayo etong rampant corruption na ginagawa nila dyan sa government natin kaya etong si Senator Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, wag ka nang papatay-patay, di ba? Tapusin mo na yung issue ng flood control. Ang tagal na niya, no? Mag-isang taon na yan. Malapit na mag-isang taon. Patapos na yung tag-init, tag-ulan na, susunod. 'Di ba? Hindi ka pa rin tapos sa issue ng flood control. Babaha na naman, maaalala na naman yan ng taong bayan. Nandiyan na.
nagsalita na si Saldico, nagsalita na si Martin Romualdez. So ano pang hinihintay mo? Ngayon, ang problema kasi dito kay Senador Ping Lacson, no? Ang dami niyang kondisyon para ituloy lang yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Kesyo daw kailangan daw munang pumirma yung mga senador. Dapat makakuha kasi siya ng siyam na pirma doon sa partial report na ginawa niya hinggil sa issue ng flood control. Ngayon, ang question kasi dyan, bakit pipirma yung mga senator kung sa tingin nila kulang pa yung report? 'Di ba? Hindi nga nila alam kung anong klaseng partial report ba 'yun eh. Ano ba partial report for final na ba 'yun? Kasi ganito kasi yan mga kaibigan, no. Yung pagpipirma, yung pirma ng isang senador napakahalaga nun at mahirap nang bawiin lalo na kapag yung pirma na yan kasi pag pumirma ka ibig sabihin sumasang-ayon ka kung ano yung nilalaman ng buong report na yon. For example, dahil partial pa, hindi pa tapos yung investigasyon ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. What if nagbago? Nag-change ng istorya sa investigation. May nalaman silang bago na naging dahilan kung bakit mali yung unang report. So ano magiging reflection nun doon sa mga senador na pumirma sa impeachment doon sa partial report ng flood control anomalies? Affected yung kanilang doon, yung kanilang reputasyon. 'Di ba? Bakit? Kasi bakit ka nga pipirma? Ay nga sinasabi ni Senator Marcoleta bakit ako pipirma na hindi ko man lang hindi ako satisfied doon sa nilalaman ng report na yon. Ni walang instruction, 'di ba? Hindi nakapirma yung chairman ng mismong Blue Ribbon Committee doon sa pinapapirmang partial report, 'di ba? So, ang daming kondisyon At ito pang question diyan. May nilalabag ba na rules ang Senado o mismo ang Blue Ribbon Committee kung sakaling magtuloy sila ng investigasyon na hindi kompleto yung pirma ng partial report na yan? Wala naman silang nilalabag na rules Anong rules ang nilalabag nila doon? 'Di ba? So, ang nakikita lang natin dito, delaying tactics yung issue ng flood control. At kapag nadidelay na ito, they denied. 'Di ba? So, kaya wag kang magtaka, no, Senator Ping Lacson, kung bakit ang taong bayan ngayon ay duda sa ginagawa mong investigasyon kasi kayo mismo Sinasabi nyo ang gusto nyo katotohanan lang. Sinasabi ninyo ang investigasyon nyo patungo kung saan itinuturo ng investigasyon. Kaya lang, sa nakikita naming direksyon, hindi doon ang puntirya ninyo. Na until now, ilang hearings na ang ginawa dyan sa Blue Ribbon Committee. Pero until now, wala silang maipresenta sa atin kung sino ang mastermind sa likod ng corruption. Sino ba yung napakulong nila? Bong Revilla, contractors na itong mga Diskaya at yung ilang mga district engineers. Ang question, naniniwala ba tayo mga kababayan na sila lang yung mastermind? Si Bong Revilla, mastermind? Contractors, mastermind sa likod ng corruption? No! Di ba? Meron pang mas malaki sa likod na yan. Lalo pat nagsalita na itong si Martin Romualdez na hindi daw siya papayag na siya lang yung gagawing fall guy. Sa madaling salita, may alam. Etong si Martin Romualdez hinggil sa nakawang ito. Hindi naman niya dininay Walang denial doon sa statement ni Martin Romualdez. Kundi parang ang dating nun is babala. Sige, ilaglag nyo ako, ilalaglag ko din kayo. 'Di ba? Ganun yung dating sa atin So, eto na yung pagkakataon mo, Senator Ping Lacson, to invite Martin Romualdez diyan sa mismong hearing ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Diyan sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Invite mo na. Ang dami na gustong magsalita, yung 18 Marines. 'Di ba? Yung 18 Marines na allegedly sinasabi nila sila yung nagdi-deliver ng mga mali-maletang pera.
'Di ba? Sinasabi nila sila yung nagdi-deliver ng mali-malitang pera sa mga proponents eh. 'Di ba? O bakit hindi nyo iniimbestigahan? Bakit ayaw nyo tanungin? Bakit ayaw nyo imbitahan sa Blue Ribbon Committee? O yung kay Saldico, may mga remedies pala to invite Saldico kahit hindi mismo doon sa loob mismo ng Senate. Pwede pala sa Zoom. 'Di ba? Nakikipag-ugnayan lang siya sa embassy natin doon sa bansa kung nasaan siya. Pwede naman pala 'yon. 'Di ba? Pero bakit hindi ginagawa? Bakit pinepending? Bakit pinapatagal? Bakit? Ang gusto ba nila i-highlights muna yung issue ng impeachment ni VP Sara para lahat ng mata ng tao, lahat ng pandinig natin, lahat ng bibig natin, lahat ng senses ng tao nakatuon lang muna dito sa impeachment. Kasi dapat ang may hearing noong April 14. Kaya lang pinutol nila yon, di ba? Pinostpone nila yung hearing nung April 14. Ako nisip ko doon, kasabay kasi noon yung first hearing kung saan nagsalita yung witness nila na si Madriaga na walang kakwenta-kwenta yung kanyang sinasabi doon sa House of Representatives. 'Di ba? Ngayon until now wala pa ring schedule ng flood control ng Blue Ribbon. 'Di ba? Oh. 'Yun yung problema kay Senator Ping Lacson, no? Kasi ganito 'yan eh. Parehas lang naman. Kasi lagi 'di ba sinasabi ni Senator Ping Lacson, ay gusto lang namin katotohanan eh. Hindi tayo titigil hangga't hindi natin na mapapanagot, kailangan talagang may managot. 'Yun din naman ang gusto nating lahat eh. Lalo na kami. 'Di ba? Lalo na tayo, mga kababayan, nanonood sa atin 123 million viewers. 'Yun din yung gusto natin eh, malaman ng buong katotohanan eh. Dahil iisa lang pala yung kagustuhan natin, bakit ayaw mong ituloy yung investigasyon ng flood control? Ang tagal na yan eh, kailangan na nating umusad sa issue na yan. Kailangan nang may managot diyan. Kasi ang daming naperwisyo ng flood control na yan, no? Ito mga kaibigan, ito kasi, hindi matatapos ang issue ng flood control na yan. Kasi bakit? Magtatag-ulan na dito sa Pilipinas. Babaha na naman, magkaka-landslide na naman, may iiyak na naman kababayan natin. Dahil nawalan ng pamilya, nawalan ng hanap buhay. 'Di ba? Uulit na naman yung senaryo kung ano yung nangyari kahapon. Pero still, yung mga buhaya sa government natin na nagpakasasa sa perang ng taong bayan hinggil sa issue ng flood control, yung mali-malitang perang pinagpiestahan nila, wala pa rin nanagot. 'Di ba? Ito pa yung catch diyan. Ito pa yung catch diyan mga kaibigan ha. No, ayon kay Mike Defensor, 'di ba? Ayon kay Mike Defensor, yung i-final ng ombudsman laban kay Martin Romualdez, statement galing sa 18 ex-Marines at statement galing kay Zaldico. Ibig sabihin, mabigat yung statement nitong mga ito. Ito hindi natin sila pinaniniwalaan agad. 100%, hindi natin sila pinapaniwalaan. Bakit? Hindi pa naman buo yung istorya nila eh. Partial lang itong ipinapakita nilang mga resibo. Kaya lang, ang problema, paano magiging buo nga yung kanilang istorya kung hindi naman sila maimbitahan dyan sa proper forum? Kasi kahit ilabas nila, lahat ng nalalaman nila sa social media, lahat ng evidence nila, ilabas nila rito, walang magiging effect niyan eh. Kasi bakit? Hindi siya dumaan sa tamang procedure ng investigation. Hindi siya dumaan sa Blue Ribbon Committee. Di ba? ICI, di nga dumaan sa ICI eh. Ombudsman, hindi rin eh. Di ba? Affidavit lang ipinasa dun eh. Na ginamit laban dito kay Martin Romualdez. Di ba? Oo. Kaya nga, di ko alam paano nalalaruin to, no? Marami kasing possibility na pwedeng gawin. Pwedeng etong away nila is gawang-gawang away lang. Tapos, kunyari, kakasuhan si Martin Romualdez and later on, ma-absuelto. Then, mag-a-apply yung double jeopardy para hindi na siya
makasuhan doon sa kung ano man yung ikinaso sa kanya, no? Kaya lang ayon naman dito kay Attorney Trixie, kung di ako nagkakamali, isang ano lang naman yon, parang isang taon lang naman yung nag-ipinal. So pwede pang bumawi doon sa mga ibang taon na involved itong si Martin Romualdez sa corruptions. 'Di ba? So hindi talaga matatapos tong issue na ito kung itong si Senator Ping Lacson ay patuloy na pinopostpone or dinidelay yung issue ng flood control diyan sa Blue Ribbon. 'Di ba? Oh. 'Di ba? So walang mastermind until now. Hindi natin ma-identify kung sino yung mastermind. So may idea tayo, but this is only a speculation. 'Di ba? Kasi lahat ng evidence ngayon na nakikita natin, hindi pa siya matatawag na legal evidence kasi hindi pa siya dumadaan sa proper procedure. 'Di ba? Hindi pa siya nagagamit as part of the investigation. So kailangan dumaan siya sa investigation eh. So sana Senator Ping Lacson, kasi kami mamayang Pilipino, karapatan namin na malaman yung buong katotohanan. 'Di ba? So yun lang, no? Ako at sa regarding kay impeachment, no, dagdag ko lang pala, nakalimutan ko. Kapag si BP Sara matapos niya ito at nalusutan niya lahat ng attacks sa kanya, at especially itong impeachment ni BP Sara, wala na silang magagawa pa to change the mind of the Filipino people to support BP Sara sa 2028. 'Di ba? At tingin ko doon pa lang, kapag nakita natin na hindi na overwhelming yung vote ng congressman sa impeachment ni BP Sara, kahit makuha nila yung sapat na boto pero hindi nila nakuha yung kagaya last year na overwhelming vote, nakikita na natin na hindi na ganun ka-stable yung suporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So patapos na yung kanyang termino. 'Di ba? Paano na siya? Alam mo yun? Ganun naman nangyayari. Mga traditional politicians, pagpatapos ng kanilang term, pababa na, pabulusok na yung kanilang political influence. Papunta na doon sa next administration kung sino yung papalit. 'Di ba? So, yun. Kaya mahalaga tong impeachment na yan. Kailangan bantayan ng taong bayan. And dito sa flood control, mahalaga din yan na nababantayan din natin. Kasi kailangan na merong managot sa nakawan na nangyari sa atin, sa government natin. No, wag tayong hihinto hanggat wala pang mastermind sa likod niyan. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na si ano lang 'yan, si Martin Romualdez, si Bong Revilla at itong si Diskaya lang. 'Di ba? Ito na nga nagsasalita na sila Martin Romualdez. Ito na yung chance. 'Di ba? Ito na yung chance. Ang dami na nagtuturo sa mga tao na paulit-ulit na sila eh. May mga alam mo 'yon, may nakumukonekta yung bawat statement na mga gustong magsalita. 'Di ba? Ang dami pa nating hindi naririnig. Paul Estrada, Trigif Olaivar, 'di ba? Adrian Bersamin, si Pangandaman, 'di ba? Si Zaldico, Martin Romualdez, 18 ex-Marines. Ang daming pwedeng imbitahan eh. 'Di ba? Hindi ko na sinama si Manong Chavit Singson. Kasi sa norte naman yung kanya, no? Meron din siya meron din siyang mga pasabog eh. Doon naman sa infrastructure sa norte, especially sa flood control na mga projects doon. Marami. Kaya lang nakakapagtaka lang na bakit ganun ang stand ni Senator Ping Lacson. Bakit ang dami niyang condition? 'Di ba? Na sana ang tinutuntun na wasakin na yung sistema ng corruption at tapusin na yung magkaroon na ng accountability at managot na lahat dapat ng mga politiko dapat managot. 'Di ba? Pero sabi nga nung ilan, hanggat daw si BBM yung nakaupo,
hindi daw uusad yung ano na yan, yung issue ng flood control, no. Ang kailangan lang natin, mga kaibigan, to preserve itong mga issues na ito, di ba? Huwag nating patayin yung issues na to hanggat na mapunta siya sa tamang panahon, sa right time, na kung saan madidiscuss na ng lahatan, buuan, wala nang partial, buo na talaga. Malaman natin yung totoong kwento ng korupsyon. Kung paano nila ninakaw, paano nila pinagpiestahan yung pera ng taong bayan. Di ba? Yun yung POV natin for tonight. Ayan. So, basa-basa muna tayo ng mga komento dyan sa ibaba. Sabi ni France, walang patutunguhan ang Pilipinas kung patuloy nating ipagtatanggol ang mga politiko, taong bayan ng talo. Yun yung binabanggit natin kanina, na kailangan talaga matapos na talaga tong impeachment issues na to. So, 'di ba? Matapos na ito, yung impeachment issues na 'yan, para tayo makapag-move forward na tayo at makonsentrate na natin yung mga main issues na dapat na pinag-uusapan, 'di ba? Yung etong corruption, etong crisis, inflations, 'di ba? Na affected tayong lahat. Kasi sa ngayon pansinin niyo, meron akong post dito, viral, almost 2 million na yung video na yun, no, ng isang babae na nagagalit siya bakit tumaas yung kanyang electric bill, 'di ba? Mapapansin natin doon na hindi lang ang umaaray ngayon is yung mga taong may mga political leaning. Itong mga nagsasalita ngayon sa social media, ito yung mga tao na walang political leaning, na umaaray na dahil sa epekto ng corruption at sa epekto ng kanilang pamumulitika. Napapabayaan nila na kailangan ang gobyerno, ang ibinibigay sa atin is good governance, service to the Filipino people. 'Di ba? Ang trabaho kasi ng government natin to serve the Filipino people. At tayo naman na gino-govern ng government, 'di ba? Ang trabaho naman natin sumunod kung ano yung nasa batas, 'di ba? Maging masunurin tayo, maging follower tayo kung ano yung nasa batas. So ang problema, ganito mga kaibigan, kailangan para umusad ang bansa natin, parehas sanang ginagawa yan, responsibilidad, may responsibilidad ang government natin, gawin yung trabaho nila, at may responsibilidad din tayong mga mamamayan na gawin din natin yung bahagi natin na sumunod kung ano yung nasa batas. 'Di ba? Hindi tayo lumalabag, hindi tayo gumagawa ng anumang klaseng krimen. So, sa ganung paraan, magagawa nating umusad, 'di ba? Hindi man mabilisan, at least paunti-unti, kasi ginagampanan na ng government natin yung good governance. Kaya lang ang problema kasi ganito mga kaibigan, hindi tayo uusad kung ang tao lang ang sumusunod sa batas, pero yung government natin, sila mismo yung lumalabag sa batas. Hindi ginagampanan yung kanilang trabaho to serve the Filipino, kundi ang ginagampanan nila is kung ano lang yung makakabuti doon sa kanilang pansariling interest. 'Di ba? Vice versa, kung ginagampan naman ng government natin yung kanilang trabaho to serve the Filipino, pero yung Pilipino hindi naman sumusunod sa batas, hindi pa rin tayo usad. So kailangan dalawa pa rin, 'di ba? Dalawa, magkasabay yan para umusad tayong lahat. Pero yun nga, ang malaking problem lang kasi natin, yung government natin, ang tuon nila ngayon, politika. Yung service para sa atin ng mga ordinaryong Pilipino, nawawala na. Tingnan mo yung mga drivers na binigyan ng mga ayudas. Kung tutuusin, nung before, nung hindi pa nagbabago yung political landscape natin, kapag binigyan tayo ng mga ayuda, tuwang-tuwa tayo, masaya tayo. Alam mo yun? Di ba? Ganun yung pakiramdam natin mga Pilipino eh. But this time,
tignan ninyo kung ano yung reaction ng mga Pilipino. Hindi natutuwa kahit bigyan mo ng ayuda. Hindi dahil hindi sila kontento kundi nararamdaman nila na hindi ito sapat. Kulang ito. Kasi pantawid lang 'to eh. Kumbaga, yung epekto ng ginagawa nilang pamumulitika, yung ginagawa nilang corruption, hindi lang ito 1 week mararamdaman. Kumbaga sagad sa buto ng ordinaryong Pilipino yung epekto ng ginagawa nila ngayong pamumulitika at korupsyon. Hindi na natutuwa yung mga drivers natin eh. Kasi saan nga naman talaga mapupunta yung 5,000 mo kung mataas na yung lahat ng presyo ng bilihin? Di ba? So, kailangan pantay. Pantay dapat. Marunong sumunod. So, yun lang, no? Tapusin na yung issue ng impeachment para makausad na tayong lahat at may focus na natin yung tamang issue na pinag-uusapan is yung yung issue na dapat sa tao, 'di ba? Yun na yung pinag-uusapan natin. Yung problema, yung masolusyonan na yung sa edukasyon, masolusyonan na yung issue sa kawalan ng hanap buhay, mag-provide na ng maraming trabaho para marami ng mga kababayan natin merong trabaho. 'Di ba? Yung kriminalidad, solusyonan niyo na yung kriminalidad. Putek, araw-araw na lang may naririnig tayong krimen, 'di ba? At saka yung krimen ngayon, hindi na siya yung patago, lantaran. Public places, putek na bigla na lang may babarilin. 'Di ba? Hindi na takot ang mga masasamang loob ngayon. Sorry. Hindi na takot ang mga masasamang loob ngayon na gumawa ng masama. 'Di ba? Kasi hindi na nagagampanan ng government. Kung nagagampanan man nila, hindi sapat. 'Di ba? Kulang. Hindi nakakarating sa lahat ng mga Pilipino yung tulong na kailangan gawin ng government natin. Anong serbisyo? 'Di ba? So, ang malaking question diyan, legacy ni BBM. Ano maiwan legacy ni BBM? 'Di ba? Oh, di naman nakinabang Nakinabang ba tayo? Ano bang legacy? Ano bang iniwan ni BBM sa atin? 'Di ba? Malaking utang. 'Di ba? Mga palpak na proyekto, ghost projects. 'Di ba? So, yan, hindi nila na-anticipate na babaha, makialam yung magkaroon ng divine intervention, 'di ba? Bigla na lang bumaha, nawasak. So, kung hindi bumaha, kung hindi nawasak yung mga flood controls, hindi natin malalaman na may mga ganyang istorya pala na ginagawa itong government natin. 'Di ba? Ayan. So, kailangan talaga push lang tayo. Ayan. Parang alam mo, ewan ko, mga trolls ba tong nasa baba? Kasi parang iisa lang yung nyo. Iisa yung script nyo ngayon. Ito, mga kaibigan, no? Pansinin niyo yung comment sa baba. Iisa yung comment nila. At I think, this kind of comment, meron silang gustong iparating. Ito yung tinatawag na propaganda. Na kapag paulit-ulit na ginagawa at iisa lang yung narrative, iisa lang yung punto, ang tawag doon, propaganda. Kasi gusto na lang itatak sa isipan ng tao yung kanilang narrative sa atin. Like halimbawa, Marcos, Duterte, Singilin. Ayan, lahat sila ganyan. Pansinin ninyo. So, yan mga trolls yan. So, may mga trolls pa rin talaga hanggang ngayon, no? Ayan. Kaya nga,
Ako nagtataka ako, bakit ba galit na galit kayo sa mga Duterte? Ba't ba kayo galit na galit sa mga Duterte? Ano bang reason? Bakit ba kayo nagagalit sa mga Duterte? Hindi ako Duterte supporters. Hindi ko ipagtatanggol ang mga Duterte kung may mali silang ginawa. Pero, as we can see naman, sa mga past events na nangyari, unang-una, allegedly, inaakusahan silang magnanakaw. Una, walang i-file na kaso against them. Especially nung bumaba na si Pangulong PRRD, walang kaso against corruption sa kanya. 'Di ba? Sabi nung mga against kay PRRD, drug lord itong si PRRD. Ba't wala kayong i-file na kaso against sa kanya? Ayaw nyo doon sa kanyang polisiya na drug on war kasi marami daw allegedly na pinatay na tao. Libo-libo daw eh. Pero pag tinanong mo, nasaan yung listahan ng libo-libo? Sino-sino yung libo-libo na yan? Hindi nila ma-identify at wala silang listahan kung sino yon. Ang nag-iisang kilala lang nila ay si Kian De Los Santos. O nasaan yung libo-libo kung si Kian lang yung kilala ninyo? 'Di ba? Bakit hindi kayo nag-file ng kaso against PRRD after mag-step down siya sa kanyang posisyon? Yun yung problema natin eh. 'Di ba? At kung paano nyo tinitignan ngayon yung investigasyon sa House of Representatives at nakatuon lang kayo doon sa mga figures, mga propaganda na ipinapakalat ngayon nila, 'di ba? Diyan sa sa tawag dito sa Committee on Justice na trillion daw yung 6 billion or 6 trillion yung laman ng ng na dapat na ideklara doon sa SALN kasi yung computation ng AMLAC, yung accumulation, computation ng transaction napakalaki. Kabubuhan yun. Hindi mo pwedeng ipag-connect yung report ng AMLAC sa SALN. Magkaiba po yun. Sa SALN, transaction. Di ba? Ayun yung problema natin eh. Ayun yung problema natin. Di ba? Galit na galit kayo kay PRRD, kay Pangulong Duterte, pero hindi nyo ma-identify kung bakit kayo nagagalit. Saan kayo nanggagalit at saan nyo hinuhugot yung galit nyo sa mga Duterte. Diba? Wala eh. Ito lang kasi, tanggapin ninyo sa sarili ninyo na nagbago na yung political landscape ng Pilipinas. Tapos na tayo doon sa era ng mga to. Tama yung wallpaper ko, no? Ito yung closing remarks ko eh. Tapos na tayo sa era ng mga ito. Ano to? Ito yung mga traditional politicians. Ito yung mga politiko na dating nagmamanipula ng utak ng mga Pilipino na sana ang gobyerno, na sana ang politiko ganito. Disente, magaling mag-Ingles, mabait, mapagkapwa-tao, ginagawa ng tao katuwing eleksyon, nagpapaligo ng naliligo sa kalye, nagwawalis, nagbubuhat, nagiging kargador sa palengke, nagiging sidecar boy, nagiging padyak boy kapag eleksyon, 'di ba? Nagiging traffic enforcer kapag eleksyon. Tapos na yung era ng mga ito. May tayo dyan may content tayo about Dilawan. About Dilawan, end of era. End of an era ng Dilawan. So panoorin nyo nandito sa politika serye natin. Panoorin nyo yung politika serye guys kasi pinagpupuyatan ko yung na yan. Medyo malalim lang yung analysis doon pero understandable naman siya. Tapos i-share nyo na lang sa iba, no? Kasi tapos na yung era nitong mga to. Tapos na tayo. Ang hinahanap na ngayon ng taong bayan, resulta. Kapag
ang resulta hindi nakita sa isang politiko, puro salita lang, at hindi siya nararamdaman ng mga botante o ng taong bayan, itsapwera na yan. Itsapwera yan. 'Di ba? Halimbawa, ang kanilang political ideology, anti-corruption. Ang question, ano yung ginawa nila? Ayun yung pinaka-core ng kanilang political ideology, yung anti-corruption. 'Di ba? Kaya nga, galit na galit sila kay Marcos noon eh. 'Di ba? Anti-Marcos sila eh. Pero nung nalaman na nagnanakaw, 'di ba? May issue ngayon ng corruption si BBM, yung never again, ngayon naging never against. So bakit maniniwala ang taong bayan sa mga ganong klaseng politiko na yung kanilang political ideology questionable? Hindi nila kayang mag-stand doon sa kanilang paniniwala na anti-corruption sila. Rampant ang corruption ngayon sa government natin. Sabi ko nga sa inyo, uulitin natin, we're not talking about here million, billion of peso. We are talking about here trillion of peso ang nawala sa pera ng taong bayan, and yet this kind of traditional politician, wala tayong naririnig sa kanila. 'Di ba? They always use yung appeal to emotion, magmamakaawa sila sa taong bayan, 'di ba? Tas magsasalita na kunwari lingwahe nila yung taong bayan, but pagdating sa huli, hindi nila naiintindihan kung anong problema talaga natin ng mga ordinaryong Pilipino. And the only politician and president who understand the real problem of the Filipino people, walang iba kung hindi si PRRD, because of his policies na inimplement dito sa Pilipinas, at lahat ng mga Pilipino naramdaman yun. 'Di ba? Kaya nga, ito yung pagkakaiba. Kapag inaangat natin at pinag-uusapan natin yung mga traditional politician, noon, kapag pinag-uusapan natin sila, ang nakatatak lang sa isipan lang natin at ang topic na pinag-uusapan natin, politika. Politika lang. 'Di ba? Yung imahe nila, kung paano, kung agree ka ba sila o hindi, ganyan-ganyan. But kay PRRD, pansinin ninyo, pag pinag-usapan si PRRD, hindi lang politika ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na ngayon, experience na ng mga Pilipino. At etong experience na to, hindi to katang isip, because this is the real situation, real experience na ng taong bayan eh. Naalala ninyo, siguro napanood yun, nag-viral yun eh. Yung tinanong ni Vice Ganda, yung isang driver, ano sabi niya, mas mabuti pa nung panahon ni PRRD kasi kahit papano, di kami nawawalan eh, kahit pandemic eh. See? Di ba? Yung kriminalidad, yung comment ng taong bayan doon hinggil sa pag-i-implement ni PRRD doon sa kanyang war on drugs. Aba, majority of the Filipino people gusto ng war on drugs. Kaya yung mga nagsasabing pro-Pilipino dyan and nag-a-against kayo sa majority of the Filipino people, you fake kayo na pro-Pilipino. Fake kayo na pro-Pilipino kasi against kayo. Yan. Dito. Yan, dumating yung food natin. Yan. 'Di ba? Fake kayo na pro-Pilipino. Bakit? Kasi ayaw niyong mag-agree doon sa majority of the Filipino na sinasabi ng majority na nung panahon ni PRRD hinggil sa war on drugs niya, payapa yung buhay nila. Mas gusto nila yung war on drugs na yun kasi mababa ang kriminalidad, 'di ba? Safe maglakad sa kalye kasi bakit? Yung peace order nandoon, may visible ang mga kapulisan natin tuwing gabi, nagro-ronda sila, may curfew, 'di ba? Yung malasakit center, 'di ba? Para sa mga may sakit. Ang daming mga kababayan natin na nakinabang sa malasakit center.
those policies na inimplement ni PRRD, naramdaman ng ordinaryong Pilipino. So, bakit ka mag-against kung ikaw ay pro-Pilipino, 'di ba? Or self-proclaim that you are pro-Pilipino but you are not agreeing dun sa majority of the Filipino people na gusto nila na matiwasay na pamumuhay. Sawatain na yung kriminalidad. Tapusin na yung korupsyon. Tapusin na rin yung kriminalidad dito sa Pilipinas, yung drugs. 'Di ba? 'Di ba? Kaya kung aakusahan niyo ako, kahit sabihin niyo akong DDS, ganyan, tapos magsabi kayo ng masama about DDS, I'm not affected because I'm not part of DDS. Ako ay isang ordinaryong Pilipino na walang political leaning, na nagsasalita sa inyo na tigilan ninyo yung ginagawa niyong pamumulitika. Because you're not helping the Filipino people. Yung problema na kinaharap ngayon ng bansa natin, hindi kayo nakakatulong. Although kayo natutulungan because siguro nababayaran yung iba. Kasi alam natin may mga troll farms eh. 'Di ba? May mga nahuli ng mga troll farms para ipagtanggol or mag-deliver lang sila ng certain narrative sa atin, 'di ba? Malalaman nyo naman kapag may propaganda yung kanilang ipinapakita, kapag sa comment section pare-pareha sila ng sinasabi. Iisa lang yung kanilang punto, iisa lang yung kanilang script. Tignan ninyo, pag ordinaryong Pilipino lang yung magsasalita, pakinggan ninyo yung script ng ordinaryong Pilipino. Di ba? Iba-iba. Pinag-usapan flood control, pinag-usapan impeachment, yung iba, ano yung ikagaganda ng Pilipinas, ano yung magagawa ng... Ganun eh. Pag totohanan eh. Pag totoo, yung malasakit eh. Di ba? Pero kapag halimbawa may propaganda, may narrative na sana paniwalaan sila ng taong bayan, pero sabi ko nga sa inyo, useless yan. Useless yung ginagawa ninyong propaganda sa mga Pilipino. Kasi nga hindi effective eh. Nakita na namin yan noon. Ginawa nyo na yan noon. Hindi nga siya effective. Kung sa House of Representative nga, hindi nga naging effective yung ginawa nilang paulit-ulit na mga mensahe doon. 'Di ba? Paulit-ulit pinili yung video, paulit-ulit na ni-record yung pag-iyak ni Madriaga. 'Di ba? Kahit gamitin nyo yung mainstream media at gawing one-sided yung framing ng balita. Alam na ng mga Pilipino yan. Hindi niya maloloko ang mga Pilipino because of social media. There's a lot of opinions here sa social media ngayon na hindi lang kayo yung tama. Hindi lang ang expert yung tama. Hindi lang ang mga political analyst yung tama. Hindi lang ang mga media yung tama. 'Di ba? Nakita natin na tayo palang ordinaryong Pilipino, may karapatan pala tayong magsalita at yung minsan yung ating point of view, may kaparehas pala tayo. Hindi pala natin gusto yung mga trapong politiko. Yung padrama ko no. Anong gagawin mo? 'Di ba nga si BBM ang piniframe kay BBM ngayon na imahe, mabait si BBM. Mabait si BBM. Mabait si BBM. Sobrang bait niya kasi. Ang question, nakakatulong ba ang pagiging mabait? Sapat ba? Sapat ba ang pagiging mabait para maging presidente ng Pilipinas? Di ba hindi? Di ba? Di ba hindi? Kasi ang titignan pa rin natin, ano ba yung nagawa ng mga politikong ito? Yung ginawa ba nila ay nakatulong sa taong bayan? Diba? Ngayon, si Mayor Leni Robredo, no, wala naman tayong galit kay Leni Robredo. Si Mayor Leni Robredo, mayor ng Davao, nag-pronounce na siya na hindi daw siya tatakbo sa eleksyon sa 2028.
'Diba? And yung kanyang mga taga-suporta, wala nang problema kung suportahan niyo si Leni Robredo. Magkakaroon daw sila ng 1 million signature campaign para patakbuhin itong si Leni Robredo. Alam mo, nakakatawa yun eh. Alam mo kung bakit? Kasi, sige, kumuha kayo ng 1 million signature, kanino nyo ipapasa yung 1 million signature na yan? Kanino nyo ipipetisyon? Sa Korte Suprema? Diba? Sa Korte Suprema? Ginagaya niyo yung signature campaign to bring back PRRD home para dun sa habeas corpus na i-final sa Supreme Court. Yun naman kasi, may reason naman kasi yung signature campaign na yon. Ipa-file talaga yon sa Supreme Court. Pero yung petition na 1 million petition para patakbuhin si Leni Robredo, saan mo dadalhin yung 1 million na pirma na yan? Ibibigay mo kay Leni Robredo, ipapa-frame niya, gagawing museum yung 1 million signatures. Diba? Nonsense. Yung mga ganong stand, yung mga ganong act, traditional politics yun. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo sa era na yan. Pinagtatawa na lang na yan ng mga ordinaryong Pilipino. Diba? Si Trillanes nga, nung tumakbo ng mayor, naglalakad lang, hindi nga kinamayan eh. Kasi tapos na tayo dyan. Tapos na. Okay? Ngayon, eto sa akin, ang comment ko lang kay Leni Robredo, stay in Naga City. Stay na lang sa Naga City. Pagandahin niya yung Naga, pa-improve niya muna yung Naga, kasi one term pa lang naman siya doon eh. 'Di ba? And PRRD, nung naging mayor siya ng Davao City, decades ang itinagal niya doon bago niya napaboom yung Davao City. So, kailangan itong si Leni Robredo, meron muna siyang resulta. At malaki dapat yung magiging resulta niya doon sa Davao City. Because nung naging Vice President, si Mayor Leni Robredo, hindi satisfied ang Pilipino sa kanya. Nung time na yun. Diba? Hindi satisfied yung Pilipino sa kanya. Nung time nung Vice pa lang siya. So, kailangan as a mayor ng Naga City, improve niya muna yung peace and order. Di ba problema pa nga niya yung droga sa Naga, hindi pa nga niya natatapos eh. Tapusin niya muna yung droga sa Bicol. Di ba? Magpakitang gilas muna siya. At pag nakita naman siguro ng taong bayan yung resulta niya, baka yung tao pang mag-recommend sa kanya. Pero wag nyo kasing ipilit, isubo sa taong bayan yung ayaw nga. Tapos na tayo sa traditional politicians. Tapos na tayo dyan. Diba? Ngayon, sa Davao City kasi, kay PRRD, look at Davao City right now. Diba? Yung progress ng Davao City, grabe yung progress ng Davao City. Although, di pa naman ako nakakita, based on i-research nyo na lang kung ano ang Davao City 20 years ago. Tapos, ngayon, makikita nyo yung difference compared to other cities. Yung progress na meron sila iba. I-research nyo na lang, available naman yung mga data about dyan, no? Regarding sa peace and order, regarding alam niyo yung dati kung anong itsura nung Davao City, yung buhay doon, 'di ba? Pugaran ng mga NPAs. Tignan nyo, balikan niyo yung istorya ng Davao City at kung ano na yung Davao City ngayon. So, ibig sabihin, may resulta itong mama na to, na si PRRD. Kaya nga siya nagustuhan ng milyong-milyong tao eh. Bakit ba nanalo in the first place si PRRD? Bakit ba nanalo si PRRD? Unang-una, that time na tumatakbo siyang presidente, hindi naman kilala talaga si PRRD. Natsambahan ng mga Pilipino lang si PRRD na tamang politician na umupo sa pagiging presidente, at natsambahan natin noon nung binoto si PRRD na yung right
yung right leader na para sa Pilipinas nagampanan ni PRRD. Yung tamang pulisiya na para sa Pilipinas nasa pool ni PRRD. Natsambahan lang natin nun eh. Bakit? Kasi nung time na yon, ayun, ayan. Kasi nung time na yon, 'di ba? Na ano, sana tayo nawala tuloy ako. 'Yun. Masada nga tayo, ulitin nyo nga, i-comment nyo nga dyan sa baba. Sorry. Alam mo, ito, sabi ni Tutuch, legit pero pinagpapatay, may hirap na drug addict, tapos kakampi nila yung mga drug lord na malaki yung pondo. Sabi ni Tutuch. Saan mo nakuha yung kwento na yan? Diyan pa lang sa argument na yan, mali na eh. Tingnan niyo balik muna tayo bago natin sagutin yan. Nung natsambahan natin na tumama lang tayo kay PRRD. Bakit ba nanalo si PRRD? Kasi bago siya, 'di ba, ang leadership nung Dilawan sa panunungkulan ni Pinoy. And yung frustration ng mga Pilipino dahil sa maraming kapalpakan ni Pinoy noon, talagang nabuo at naghahanap na ng alternative solution itong publiko, itong taong bayan. So, sa nakita nila para inisin itong mga Dilawan, 'di ba? Ang binoto nila itong taong nagmumura na ayaw naman nung iba kasi yung iba medyo disente sila, religyoso daw sila, no? Ayaw nila sa mga taong nagmumura. So binoto nila itong si PRRD and he performed. Kung ano yung sinabi niya, ginagawa niya. From the very start, sinabi niyang magiging bloody yung kanyang drug war. Oh, alam ng taong bayan bago pa siya tumakbo, and inaccept ng taong bayan yung sinabi na yun ni PRRD, kaya nga binoto eh. And yung boto na nakuha ni PRRD, hindi lang basta boto, it's a majority votes, landslide victory, and history in the making. For more than decades, Dilawan hindi nga inabot yung ganong klaseng boto eh, only PRRD, 'di ba? Yung si Cory Aquino nung hindi pa nga sure kung nanalo talaga siya kay Marcos Sr. noon eh, 'di ba? Nanumpa na lang siya noon eh, 'di ba? Kinilaim na lang na siya daw yung nanalo, dinaya siya. Pero di naman napatunayan pa, 'di ba? So malaki yung boto ni ni PRRD. 'Di ba? At natsambahan ng mga Pilipino na tumama yung boto na yon. 'Di ba? Ngayon, regarding doon sa comment kanina, doon sa mga addicts, mahirap na drug addicts. Ang puntirya noon, bakit marami ang mga drug addicts? Normally, sila yung nakikita natin na highlights ng mainstream media na mga na-highlights. But merong mga ibang mga balita naman na mga big names involved on drugs. Involved sila sa drugs na kasama sila. Hindi lang ang mga mahirap. Kaya lang kasi marami kasi alam natin kung gaano kalaki at kalawak yung impluwensya ng droga sa Pilipinas. And how will you fight that? 'Di ba? So tingin tayo sa data. Sa data, million of Pilipino ang sumuko that time during drug war. 'Di ba? Marami, milyon. Although may namatay. Pero ilan ba yung talagang actual na namatay during drug war? Ang pinaniniwalaan nung iba, yung report na galing sa Rappler na 30,000 namatay daw during drug war. But kapag pinag-usapan natin ang listahan kung sino-sino yung 30,000 na sinasabing namatay sa drug war, wala naman silang mai-provide. Ang kanilang lang argumento is Kian de los Santos na ginawan pa nila ng museum. Ngayon, kasi kung titignan mo rin ang side kasi rin ng mga, ang titignan mo rin kasi hindi lang yung drug addicts. Tignan mo rin naman yung yung epekto ng drugs
doon sa mga ordinaryong Pilipino na naging biktima ng mga drug addicts na to. Diba? O ngayon, may mga balita about drug addicts, nagnakaw, ng rape. O, paano mo naman sila i-justify? If you are pro-life, if you are pro-human rights, bakit hindi mo ipagtanggol yung mga biktima ng mga drug addicts? Bakit ang bukang bibig ninyo, yung karapatan ng addict? Bakit ayaw nyong yung bukang bibig nyo, yung karapatan naman ng mga biktima ng mga drug addict? Diba? Ang problema pa ninyo, sabi ko nga kanina, bakit walang i-file na kaso kay PRRD? Dito sa Pilipinas. 'Di ba? Wala. Ngayon sinasabing si Sammy Uy, drug lord, ganyan-ganyan. So what is your proof? Anong batayan? Anong pruweba na drug lord, drug addict sila? Yung sinasabi ni Trillanes, allegedly, na hindi pa naman napapatunayan ni Trillanes na drug lord talaga si Sammy Uy. Di ba? Oh. Di ba? Yan. Okay lang, mas okay yung nagagalit. Yan. Labas niyo yung galit ninyo. Pero dapat yung narrative nyo itama ninyo. Kung kayo ay pro human rights, hindi lang drug addicts ang ipagtanggol nyo. Ipagtanggol nyo rin yung mga biktima ng mga addicts. Diba? Kasi ako, nabuhay ako yan, sa lugar na may mga drug addicts. So I know the life doon, squatters area, diba? Araw-araw may naghahabulan, nagtatagaan kasi bangag. Ganun dun. Hindi alam nung ibang tao yon. Lalo na kung nabuhay ka sa subdivision, di ba? Hindi ka man nang nakatouch doon sa squatters area, or hindi ka nakapaglakad every night na may fear ka, di ba? Fear and doubts ka nung time na yun. Pero, di ba iba talaga yung politika ni PRRD. Tignan nyo, despite na si PRRD nasa dahig, yan, despite na si PRRD ay nasa dahig, despite na inatake nyo si VP Sara from the very start ng kanyang pagiging vice president, despite na sinabi nyo magnanakaw, drug addicts, despite lahat na ng accusation, buong pamilya ng Duterte, inakusahan nyo na. Hindi pa kayo nagtataka na hindi nagbabago yung pananaw ng tao kay PRRD, ni hindi man lang nauga yung paniniwala ng mga DDS o yung mga Duterte supporters dito kay PRRD. I'm not defending them pero I'm saying kung ano, kasi madalas kong kasama yung mga DDS so naririnig ko doon sa kanilang mga stand kay PRRD. Di ba kayo nagtataka bakit hindi nauuga sila? Di ba? Because if you are listening to their experience, they're talking about real experience. Hindi to tungkol kay Nostradamus dahil hinulaan na magiging presidente daw si BBM. Hindi ganun yung kwentong naririnig mo kapag PRRD ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, ang naririnig mo na kwento, totoong experience. O paano mo i-debunk yun? Katulad ko, na hindi naman Duterte supporters, and experience ko, first-hand experience, from squatter area, alam ko buhay, na may kasama kang mga drug addicts na katabi mo. Diba? Pag gumamit sila, naaamoy mo rin yung ginagamit nila. Nagtatagaan, di ba? Nangangamba ka, baka nakawan ka. Di ba? Oh, hindi nyo kasi alam yung ganong klaseng experience And yung policies ng drug on war, di ba?
there's siguro may mga mali sa mga procedures. Like halimbawa, yung kay Kian De Los Santos, may mga pulis namang nanagot eh. Nakulong pa nga yung iba eh. So anong problema natin kay Kian De Los Santos? Di ba? Tama yung sinasabi ni Joey. Ang problema kasi, doon sa mga haters ni PRRD, pag hate kayo, hate nyo lahat. Buo. Hini-hate nyo lahat. Kung hate kayo sa isang bagay, i-hate nyo yun. Pero wag nyong palitan yung buong konsepto na nakatulong sa taong bayan. Wag nyong alisin ang tawag dito, yung pinakadahilan. Di ba? Yung pinakaresulta na ito ay gusto ng taong bayan, na ito ay malaking naitulong para sa peace and order, para mabawasan yung mga drug addicts. Yung time na yun. Diba? Maring may mga flaws na procedures ginawa yung mga men in uniforms. Pero nakita nyo naman eh. May nanagot naman eh. Diba? May nakulong naman. Kay Kian De Los Santos eh. So anong iniiyak-iyak natin? Diba? Diba? Ayan. Ayan. Alam mo, sabi sa akin, binabayaran. Actually, kung binabayaran to, hindi ako, ganito mag-live. Content lang ako. Diba? Wala nga akong script, di nga ako nagbabasa. Wala tayong certain topics na tuloy-tuloy. Diba? Ano lang tayo, kung ano lang yung naiisip natin, yun lang yung sinasabi natin. Kung ano yung na-experience natin, yun lang yung sinasabi natin. Diba? Hindi tayo babayaran. Ba't ako babayaran dito? Yan. Wala nga bayad sa TikTok eh. Diba? Walang monetization dito ang bawat contents. Sa live, pag nagla-live ka ng ganito, walang kita to. Kala nyo ba? Kala nyo may kita to? Wala. Mag-run ka ng 2 oras, magsalita dito. Diba? Walang kita sa pagla-live. Depende na kung may magbigay ng mga gifts dyan, di ba? Yun, merong yun, kahit pa paano may certain percentage. Pero mas malaki pa rin kita ni TikTok dito. Sa content creation, wait lang. Yan. Sa content creation naman, sa monetization sa ibang mga application, hindi naman ganun kalaki rin yung kinikita sa Blue App. Hindi naman ganun. Monetize ako sa Blue App pero hindi ganun kalaki yung kita sa content creation. So, bakit ako nag-i-stay dito kahit walang bayad, kahit hindi masyadong wala namang kinikita, ganyan. Kasi karapatan natin ng mga Pilipino na magsalita. Kapag nakikita mo na yun ng government natin, mali yung kanilang ginagawa. So, I'm practicing my rights to invoke my rights na magsalita, yung freedom of speech. 'Di ba? Na dahil sa mga politiko, mga traditional na politicians na isiniksik sa utak ng mga tao na sila lang yung may karapatang magsalita. Karapatan din pala natin bilang simpleng mamamayang Pilipino na magsalita ng ating sariling opinion at reaction. At sitahin sila kapag mali ang kanilang ginagawa. So, sa mga tao na pumipigil, sa mga tao na nagsasalita hinggil sa kanilang mga reaksyon at opinion, huwag niyong pigilan yung karapatan ng mga Pilipino na magsalita. Yan ang natatanging karapatan ng mga Pilipino ngayon para labanan ang korupsyon. Tapos, pipigilan ninyo. Ano kayo? Di ba? Pagtatanggol nyo yung mga corrupt na politicians, tapos na tayo. Ayaw na nga namin yan, no? Ayaw na namin yung mga traditional politicians, eh. 'Di ba? Yung kumakain sa baso, umiinom sa plato, 'di ba? Kumakain ng dahon ng saging. Yung gumagawa ng mga bagay na hindi naman nila talaga ginagawa. Para ma-attach lang tayo sa kanila. Ayaw na namin ng ganun. Yung mga mapagpanggap na mga politiko, ayaw na namin yun. Ang gusto na namin, yung totoong politiko na may resulta, kahit magmura ka ng magmura dyan, ang titignan pa rin namin, may resulta ka ba?
Yung sinabi mo ba, ginagawa mo? At nararamdaman ka ba namin? Sabi nga natin, ang standard ngayon, dahil nga nagbago yung political landscape natin mula kay PRRD, ang standard ngayon, si PRRD. Ngayon, yung, hindi dahil sa Duterte siya, kundi yung standard ng kanyang polisiya. Kung sino man yung uupo sa next presidency, 'di ba? Ang hinahanap is yung continuity. Kaya nga nanalo si BBM kasi yung kanyang plataforma noon is continuity. So hinanap ng tao yung continuity na yon. Sa umpisa, nandiyan dyan, okay lang sa mga tao kasi umpisa pa lang naman, 'di ba? Pero nung nakikita at nararamdaman na ng tao, parang lumalayo ka dun sa continuity sa polisiya ni PRRD Yung polisiya na ipinatupad, nawala na yung maigting na laban kontra droga, infrastructure, sabi, build more, nawala yung more, nawala na rin yung build, 'di ba? Nawala 'yun So, yun yung hinanap dahil hindi na nakita kay BBM, 'di ba? Dahil hindi na nakita kay BBM yung continuity. So, winidraw ng mga Pilipino ngayon na sumuporta kay BBM yung kanilang suporta ngayon sa kanya. Bakit? Kasi nga wala na yung continuity na galing sa polisiya ni PRRD. Ngayon kung sino man yung uupo sa 2028, sigurado ako ang mananalo kung sino ang magsasabi ng continuity na ipinatupad ni PRRD. Hindi mananalo kahit sinong politiko, kahit maganda yung kanyang imahe, na hindi niya isisigaw yung continuity ni PRRD. Hindi mananalo yun. Diba? Even VP Sara VP Sara is number 1 lead sa 2028 presidential election. But if VP Sara hindi niya na-deliver yung continuity ni PRRD, baka i-withdraw ng mga supporters ni VP Sara yung suporta nila kay VP. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang standard ngayon si PRRD sa political landscape. So kapag walang continuity, yung mga politiko, kahit sino yan, kahit si VP Sara, ano yan, babatikusin yan ng publiko. Kaya maganda to na ginagawa natin. Diba? Nag-oobserba tayo, nagbibigay tayo ng reaction, nagsasalita tayo, bahagi ng ating karapatan. 'Di ba? Para maiwasan at hindi na masyadong more on politika yung ginagawa ng government natin. Maibalik natin yung government natin sa tama niyang gawain. Yung tamang layunin ng government natin kung bakit siya na-establish, which is to govern the Filipino people, to serve us, 'di ba? Magkaroon ng good governance dito sa Pilipinas. Yun dapat ang pagtuunan ng government natin. Sabi ni Untouchable, yes, PRRD is the gold standard. I support Sara, but if she does wrong, I'll call it out. Yes, hindi naman mga panatiko ang mga Duterte supporters, to be honest. Kasi kung panatiko lang ang mga Duterte supporters, hindi nila i-withdraw yung support nila kay BBM nung nakita nilang rampant ang corruption. Tapos walang nakikitang resulta sa investigation ng flood control. Wala ring nakikitang mga projects, infrastructure, mga big tickets. 'Di ba? Hindi nila i-withdraw yun Kung panatiko sila. Hindi Hindi ganun Mananalo si VP Sara not because Duterte siya, kundi yung pulisiyang dala-dala niya kung bakit siya mananalo. 'Di ba? Kung malalagpasan niya yung impeachment. Itong darating. Kaya mahalaga yung boses ng tao diyan Huwag niyong bitawan. Kung suporta kayo kay VP Sara, huwag niyong bitawan to. I-voice out niyo kung against kayo, anti kayo. Go. Voice out nyo. Wait lang. Yan. Shout out lang tayo guys Yan, shout out sa iyo Lexis, sila Lavo, shout out sa iyo Untouchable.
Si Rose Nahor, shoutout po sa inyo. Yan sila Ma'am Wendy kanina nandito pa no. Wala na. Tsaka si Ma'am Christine ba yun? Oh, may mga nagpalipad kanina. Yan, salamat sa inyo ha. Oh, salamat sa inyo. Angelica, sabi ni Angelica Pia _22, gusto ng bayan si Sara dahil simula pa lang siya ang nagbunyag ng korupsyon. Yeah. Oo. Actually, from the very start talaga, VP Sara, alam na natin yung history. Yung sa SONA ni BBM na mahiya naman kayo, yun daw yung simula ng investigasyon ng flood control. Hindi. Nagsimula sila ng flood control anomalies dahil bumagyo. Kung hindi bumagyo, walang investigasyon ng flood control. Hindi natin malalaman na may mga ghost projects at may mga mali-malitang ipinadala. Diba? At nung nalaman natin yung corruption na yan, na issue, kaya lang hindi lang masyadong napansin noon. Kasi hindi naman masyadong ipinakalat sa mainstream media At hindi siya masyadong big issues noon. Diba? Sandali lang, mga 1 week lang in-issues Kasi kalaban nila sa politika Hawak nila yung mainstream media. Diba? Nung after niyang bumaba as a secretary ng Department of Education, diba nagsalita siya sa GMA7? And sinabi niya doon na 2 tao lang yung gumagawa ng budget. Si Zaldico at si Martin Romualdez. Ayon niya kay VP Sara. And later on, nakita natin yung kung kayo napanood niyo yung oral argument ng Supreme Court, 'di ba? Nakita natin na ang laki ng corruption. Na may pananagutan pala talaga sila. At sa ngayon sa mga revelation ni Zaldico, revelation etong message ni public statement ni Martin Romualdez, 'di ba? Nagkakaroon ngayon mas lalong naging mas malinaw sa atin yung unang-unang sinabi ni VP Sara na may corruption. Kaya siya umalis humiwalay siya sa government ni BBM kasi 'di ba nga sabi niya hindi ko na masikmura yung corruption Even si attorney Vic Rodriguez yun din yung sinabi. Walang naniwala sa kanya noon Lalo na pag anti-Duterte hindi pinaniwalaan si VP Sara ngayon napatunayan na meron. Tas aangkinin. Putik na yan. Diba? Pagandahin yung imahe ni Leni Robredo. Pero I don't think mananalo si Leni Robredo sa national Tingin ko di na makabalik si Leni Robredo sa national. Even the Dilawans sa presidency and vice president. Hindi na lang. Depende na lang yan kung gagawa lang sila ng move. Kunyari, sasakay sila sa political landscape ngayon. Tapos later on, bubudulin tayong mga Pilipino. Like what happened to BBM. Sinakyan yung popularity ni BBM. Tingnan nyo kung sino nakapaligid ngayon kay BBM. Mga dilawan yan. Mga nagtatanggol sa kanya sa House of Representative. Makabayan Black. Mga dilawan. Sila Laila de Lima. Diba? Sila pa rin yan. Papasok lang sila. Hindi lang sila. Kumbaga, ang dilawan hindi na makakabalik sa national politics. Pero, pwede silang gumawa ng paraan na budulin na lang yung taong bayan. Sasakyan nila yung senaryo. Kaya minsan mag-iingat din tayo sa mga politiko Minsan nanggagamit yung mga yan. Kunyari, suporta-suporta, tapos yung pala kalaban, no? Kaya mag-ingat kayo sa mga ganun, Ayan. Sabi ni Mark Vincent, mga kakampi ng mga pinkish, mga dating kriminal. Kasi sawa na tayo dun sa kanilang sa traditional politics nila Hindi talaga siya uubra sa mga Pilipino. Yung politika nila. Una, ang bagal nila magresponde sa kriminalidad. Yung panahon nila, 'di ba?
Tapos ang daming sira silang mga ano nun, public transport. Like halimbawa, yung LRT, MRT, panahon ni Pinoy. Di ba may tumagos pa ng MRT dun sa Taft Avenue sa may EDSA sa Pasay. Lumagpas sa Riles. Oh, bakit alam ko taga malapit ako dun eh. Di ba? Muntikan pa kami nun. Tumagos yung MRT oh. Lumagpas sa Riles, napunta dun sa EDSA. Di ba? Ang daming abiran nun sa ano sa MRT station. Oh, nung panahon ni PRRD na nakabalita ba kayo ng ganun? Wala naman kayo nabalita ang ganung abira sa MRT. 'Di ba? Naging okay pa yung traffic sa EDSA kasi panahon ni Pinoy, yung EDSA 3 hours na hindi ka umuusad diyan sa EDSA. Bire mo, from Buendia, 3 oras papuntang Guadalupe. Mas mabilis pa kung lalakarin mo siya. Ganon dati sa EDSA. Pero panahon ni PRRD, maganda because dahil doon sa ano, sa implementation nung carousel. 'Di ba? Yan. Wait lang. Pag yan. So yun. Pag malagpasan, ulitin natin bago tayo magtapos mga kaibigan, no? Pag malagpasan ni VP Sara itong impeachment niya, sure yan, 2028 presidente yan si VP Sara. At kahit hindi naman, kung halimbawa makonvict man dito si VP Sara sa impeachment niya, it doesn't mean na lilipat yung boto doon sa kalaban niya. Mananatili pa rin yung solid na boto doon sa pulisiya na kung sino man yung kandidato na magtataguyod ng pulisiya ni PRRD. Yun yung yung stand natin. At patuloy nating sitahin itong si Ping Lacson, kundinahin yung rampant corruption, 'di ba? Kailangan nating malaman yung buong katotohanan. Hinggil dyan yan. Lagi tayong mag-voice out. Karapatan natin yung mga Pilipino. Yan. So anyway guys, yan dahil diyan magsha-shoutout tayo bago tayo. Ay by the way guys, no, aside from this TikTok, pasundan niyo rin ako doon sa iba kong mga accounts. Sa Blue App, same lang din GATV Reaction, same lang din yung logo. Sundan niyo ako doon, tapos i-share niyo yung mga videos. Tapos may mga sinishare din kasi ako doon na hindi ko siya na-share dito, lalo na yung mga opinion and articles ng ibang mga tao. No, so maaga din yung mga mga sinishare natin doon. Pwede nyo basa for your additional information din. Tapos sa tawag dito sa Red App o sa YouTube, bawal kasi banggitin eh. Sa Red App, sundan nyo rin ako doon kasi baka aside from dito sa TikTok, magla-live na rin tayo doon sa Red App, no. Kaya lang mababa kasi yung natin followers doon eh. Parang nasa 500 pa lang ata. Hindi ko lang alam kung pwede na siya mag-live. Kung pwede na, magla-live din tayo doon. So, yun, all about politics lang, kasaysayan, politika, at mga balita. So, doon lang tayo and mga social issues ang pag-uusapan natin everyday. Okay. Ayan. Pag may time tayo, lagi tayo magla-live na everyday. Pero ngayon kasi, alam niyo na, ang hirap ng buhay eh. Kailangan mo magtrabaho, di ba? So, marami tayong pinaggagawa aside from this, no. Marami tayong mga sideline kasi hindi pwedeng isa lang ngayon, kailangan multiple tasks yung gagawin mo para makasurvive, 'di ba? Eto, kaya nyo pa ba? May 2 years pa si BBM eh. Kaya pa bang i-survive ng mga Pilipino? So kailangan natin mag-survive. Kailangan natin manghawak ng maigi-igi. Mabuhay tayong lahat hanggang 2028. Ayan. So, tiis pa. Matiisin ang mga Pilipino. So guys, with that, kakain na ako. Maraming salamat sa inyo. At sa susunod nating live, kita-kita tayong lahat. So, this is GATV. Mag-ingat tayong lahat at magandang gabi.